Yon, ayos talaga mga idol. Mapagpalang araw sa ating lahat. Balita dyan. Ako nga pala si Wagako Boy, isang fighter sa barko. Mga ginagawa ko dito, mga hindi kayang gawin ng hapon. For today's video mga idol, ito yung gagawin ko ngayong umaga. Ito ay overboard side ng freshwater generator. Seawater mga idolo. So dito, marami tayong option. Pwede natin tanggalin yung luma, pwede rin sukatan. So yung gagawin ko dito, susukatan lang natin yan mga idol dahil bawal tanggalin, tumatakbo yung freshwater generator. So yung ginawa ko dito, naglatag ako ng eskwala sa center mismo ng pipe, sa gitna mismo ng pipe. Tapos dito sa itaas, naglatag rin ako ng roller sa gitna mismo ng pipe mga idol. Para makaguhit tayo sa gitna ng pipe, kunin natin yung center ng dalawang bolt na to mga idolo. Tapos guhit tayo. So yan yung reference natin para makuha natin yung center ng pipe para makaguhit tayo mga idol. No? Pati rin dito sa itaas. So tingnan nyo dito mga idol. Bali gumuhit rin ako dyan. O, diba? Gumuhit rin ako dyan sa center ng pipe na yan. Pati rin dito sa itaas mga idol, kinuha natin yung center ng dalawang bolt dito sa may flange. Ayan o, tapos gumuhit rin tayo dyan mga idol. So di ba napakasimple lang ginawa natin. So simula dyan sa kanto na yan ng eskwela, so susukat tayo hanggang dito sa flange. Ayan. Tapos simula naman dito mga idol pataas, susukatin natin ito mga idol. Kukunin natin yung measurement hanggang dyan sa dulo ng roller na yan mga idol. So ito yung ano niya, measurement 1,710. O ito, papakita ko sa inyo mga idol ha. Ayan. So 1,710 yung measure niya, yung measurement niya mga idolo, no? So tapos dito rin, naglatag rin tayo ng roller simula diyan sa gilid ng roller na yan, magsusukat tayo hanggang doon sa dulo ng flange mga idolo. Ayan no. So ganito mga idol, ipakita ko sa inyo kung paano. Ayan no. Yan, sukatin mo doon, simula doon sa flange hanggang dito sa dulo ng roller. Make sure lang na yung roller natin ay nakasenter talaga sa pipe para hindi tayo magkamali mga idol. So ito na yung mga measurement na nakuha natin. Simula dyan sa flange hanggang dito sa take off is 460 mm. Tapos simula sa take off to take off, so yung measurement niya is 1,710. Simula naman dito sa take off papunta dito sa flange ay 725. So dito mga idol, gagamit na tayo dito ng elbow. 4 inches long radius mga idol, 'di ba? Kailangan na natin gumamit dito dahil wala tayong binder. So gagamit tayo ng elbow para mapabilis tayo dito mga idol. So kukunin natin yung haba ng mga spool nito. Tatlo itong spool. So simula sa flange hanggang take off is 460. So ito yung mga basic calculation, okay? So simula dito sa flange, bali magbabawas tayo ng 5 mm mga idolo. Depende sa iyo kung ilan gusto mo. Simula naman dito sa joint, magbabawas tayo ng 2.5. Kailangan yan for penetration. So take off 152 mga idol. 4 inches long radius 152 yan, take off. So isasubtract mo lahat yan. Kung ano kalalabasan yan mga idol, yan yung magiging haba ng spool piece mo mga idolo, bali 300.5. So ibig sabihin yung haba ng spool is 300.5. So dito naman tayo mga idol, okay? So simula dyan sa take off to take off, yung measurement niya is 1,710 mga idolo, no? So dahil dalawa itong 90 degree long radius mga idol, bali babawas tayo dito ng dalawa na 152, 'di ba? Tapos ibabawas din natin itong gap mga idolo dahil dalawang 2.52 bali 5 mm mga idolo. Importante yung gap for penetration pag nag-road pass tayo mga idol. Okay? So isasubtract mo lahat kung anong kalalabasan yan. Yan yung magiging haba ng spool mo mga idol. Bali 1,401. Yan yung haba ng spool na yan mga idolo. Ano? So sunod naman, ito naman simula take off to flange is 725 mga idol. Okay? 725 simula dito sa flange, bawas tayo 5 mm. Tapos dito sa joint mga idol 2.5, kailangan yan 2.5 mga idolo. Tapos yung take off
152 mga idol. Pagkatapos nyan, isasubtract lang din natin mga idol kung ano yung kalalabasan nyan. Yan yung magiging haba ng spool mga idol, di ba? Simpleng-simple lang yung computation. Napakadali lang mga idol. Basic na basic lang mga idol, di ba? Yan, sinasabi ko. So ngayon, dito tayo sa labas. Ngayon mga idol, bale magpuputol tayo base doon sa calculation na ginawa natin, no? So 300.5 yung haba ng spool. So ayan, magsusukat ka ng 300.5 and then katingin natin. So ito na yung tatlong spool natin mga idol. Ayun, ayan na siya. So bali ito na-prepare na natin lahat mga idol. So napaka-importante yung tamang preparasyon dito mga idol para maganda rin kalalabasan ng gawa natin. So ayan, bali dito mga idol, i-share ko pala sa inyo yung special tool natin pang fit up. So ayan kasi malaki yung pakinabang nito. Hindi na tayo mahihirapan mga idol. Ayan So yan, 'di ba? Napaka-simple lang i-fit up. So kailangan mo lang gawing straight tapos may gap ganyan, no? Para maganda yung penetration mga idol. Ayan. So dapat eskwalado pag nag-fit up tayo, mga idol, ganyan, no? Eskwalahin mo nang maayos, sikin mo nang maayos mga idol, para hindi tayo magkamali, para pag ilinagay natin yung gawa natin doon ay suwabing-suwabi talaga mga idol. Swak na swak, walang kasabit-sabit, 'di ba? Parang si Kuya Akoy, walang sabit, walang kabit. So yan mga idol, bale na fit up na natin lahat dito mga idol. So bale ifo-full weld na lang natin 'to. 'Di ba? So ganyan lang ka basic yung pag-fit up mga idol. So kailangan mo lang tingnan na tuwid at saka eskwalado. Yun yung pinaka-importante lahat mga idol para hindi magsala pag inilagay natin mga idol, 'di ba? Mga idolo, pagdating dito sa pag-fit up ng flange sa pipe, syempre ganun pa rin yung procedure. So guguhitan mo lang yung gitna, 'di ba? Kunin mo yung center ng dalawang butas na yan, tapos guhitan mo ng ganyan mga idol. So napakasimple lang i-fit up yan mga idolo, 'di ba? So dito sa pipe, mayroon din tayong marking, may guhit tayo diyan. So kailangan mo lang i-align yung marking mo sa flange doon sa marking mo sa pipe. So ganun lang ka simple para hindi maduling yung butas, para hindi tabingi mga idol, di ba? Para pag ilagay natin doon, coincide lahat yung butas mga idolo. So ito na mga idolo, bali na full weld ko na lahat. Ayan loob, labas, lahat ng joint na full weld ko na dito mga idol. Kita nyo naman to dol, yan. Yan yung mga hinang dyan mga idol. Hindi mag-leaking yan dol, hindi mag-leaking yan. Pati dito, full weld na natin yan mga idol, na full weld na. So yan, di ba? Kita mo naman yung mga hinang na yan ay sus, hindi kayang gawin ng hapon yan dol. Ayan na dol. Pati din dito sa loob, nahinang na natin yan. So ngayon, ilalagay na lang natin to dol. Ready na to ilagay doon. I-install na natin to doon. Dalhin natin doon sa pinakababa doon sa may bulkhead. Yan medyo nahirapan kami dyan ni wiper kasi ang bigat talaga ng tubo na yan mga idol. Dito pa sa bulkhead mga idol. Tanggalin na natin tong luma dol. Ipalit na natin tong bagong gawa ni Kuya Akoy. Okay tanyo? Pasok na pasok mga idol. Paano yan mga idol? Hanggang dito na lang yung video ni Kuya Akoy. Baka naman mga idol. Pa-share naman itong video natin mga idol para sipagin si Kuya Akoy sa pag-upload. See you next time. Bye.